Hello, good morning sa bansang Pilipinas. Good afternoon and good evening sa sulok ng daigdig. Mayroon tayong ipopost isang Romualdez, isang Romualdez, Alfred Romualdez umalma sa Pangulong Marcos. Pakinggan natin bago ako magkomento. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa supporters. Tungkol ito sa pahayag ng Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na para bang hindi siya maligaya sa desisyon ng national government na isara ang San Juanico Bridge. May 15 pa po, sinara ang San Juanico Bridge sa mga sakyanan 3 tons pataas. Mga small vehicles lang ang pwedeng at medyo nagkakaroon na po ng state of calamity itong apektadong lugar. Ito ang post, nagre-reklamo na itong Tacloban City Mayor. Pumapalag sa administrasyon. May ibubuga. Hindi siya takot magreklamo. Sabi, Tacloban Mayor Alfred Romualdez nagdududa sa nakakalitong pagkukumpuni ng San Juanico Bridge. Ibinahagi ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na kahit siya ay nalilito sa kautusan na huwag munang buksan ang San Juanico Bridge sa mga malalaking sasakyanan. Kasama na dito ang pagdideklara ng state of calamity sa lungsod. Ayon kay Romualdez, wala daw umano silang nakitang feasibility study sa pagkukumpuni ng nasabing tulay para malaman sana kung magkano ang magagastos ng gobyerno para mapaayos ito. Ito ang exact statement ng mayor. I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study says exactly, anong extent ng damage, at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na ito. Kasi mahirap yung pabigla-bigla. Biglaan. Kahit ako, ngayon ko lang nalaman na sinara na palang San Juanico Bridge sa mga malalaking sakyanan. Ito na exact statement ng mayor. Sino ba ang gumawa ng study at bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 40 hours para isara itong tulay na ito? Dahil dyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi kanais-nais like corruption. Patay. Grabe. Although speculation lang yan, kaya lang, the fact that he is a Romualdez, nagre-reklamo sa administrasyon, parang segunda Jaime Marcos na ito. may tapang ito. Politiko Sino ba ang gumawa ng study na ito at bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na ito? Dahil dyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi kanais-nais like corruption. Kawawa naman yung magbasa tayo sa mga comments. Diaz, sinira na talaga ng pulburon ang utak ng namumuno sa bansa ito. Arvin
magbutay. Wala yata ni appeal sa group chat nila. Mag-agaw ay. Orly Balanday. Correct kasi wala nga ipinakita na sira. Kaya tama ka, may duda ang mamamayan na baka like lang punduhan ng malaki. Ako naman. Cyril Seria. Nako, dumaan ako dyan. Ang nagsundo pa sa amin na sakyanan maglilipat sa LG, wala akong makitang diferensya. Hindi ako naniniwala, gawa-gawa lang yan. Pagkasira, biglaan pagkatapos eleksyon. Ilang araw lang nasira na agad ang San Juanico Bridge. Kadadaan ko lang noong May 11, 2025. Kung ano man ang nasa likod na yan at kung sino man ang nag-utos niyan, wala nang masamang. Eves de la Vega, tama po ang inyong tanong. Mukhang kahit ikaw ay duda kung sino man nakaisip niyan at malakihang gastos na wala namang patutunguhan, kundi may kikita na naman at ayaw ilatag anuman malaman. Grabe. May nabasa akong article ng, kasi sinerge ko article ng Philippine News Agency. Sinasabi, aabot daw ng ilang bilyon? 5.4 o 4.5 billion. Kaya lang, ang nag-ano lang yung Regional Development Council. Bakit hindi nyo naman anuhan ang LGU? Tapos, yan ang nakakapagtaka, yung 48 hours, utusan nyo na lang ang mayor na isara. Kung ako ang mayor, magtataka ako, bakit naman? So, parang kulang sa coordination. So, again sinabi mismo ng mayor, nagdududa sa korupsyon. Ito na po ang isa sa malaking problema ng administrasyon, yung perceived corruption. Budget na lang 2025 ka. The most corrupt budget in our nation's history. Grabing mga insertions. Ilan yun? 288 billion mga insertion. Inviting a family without tickets to the UCL final. Okay. But it brought China's Ang opinion ko dito sa ganito, ang una dyan, normally, yung corruption. Pangalawa, politika. Yun ang nakikita ko. Dalawa, politika. Una, sa corruption, totoo naman yun na halos walang makitang sira ayon sa kwento. Tapos isasara kaagad. Kasi nga yung San Juanico Bridge, malaking punto talagang kailangan dyan. Hindi milyon. Billion. So, kung halimbawa 5 billion ang budget dyan, sigurado ako 2 billion dyan nawala. So, madali magnakaw. No? So, ang yaman na ni Martin Romualdez, mayaman na. Pero bago yan, alamin natin ang relasyon ng dalawang Romualdez, ang Alfred Romualdez at saka Martin Romualdez. Alamin natin ang relasyon niyan. Pag may information na hindi magkasundo yung dalawang Romualdez na yan, ang ibig sabihin yan, gantihan yan. Ang problema lang, yung gantihan na apektuhan ang taong bayan. Pero kwan yan yung gantihan, normal sa mga nakaupo ngayon sa national. Normal yan kay Martin Romualdez at saka kay Marcos, bangag kay Presidente. Normal yan sa kanila yung gantihan. Ganun yan Kumbaga mga walang iyang pag-uugali. So hindi yan imposible yung gantihan. Kasi nga, yung administrasyon ngayon, dagdag natin sa issue, ang Marcos administration mahilig sa gantihan. Gantihan, in a sense, ang naapektuhan ang taong bayan. Yun yung masaklap.
So, tapos na tayo doon sa gantihan, sa corruption. Balik tayo sa corruption. Malaking pera kasi ang pwedeng ibulsa dyan. Malaking budget kasi kailangan. At maaaprobahan ka agad yung budget na yan. Bakit? Because San Juanico Bridge is economic bridge. Pag nawala yan, babagsak ang ekonomiya ng Eastern Visayas. Hindi lang Eastern Visayas, pati na ang Mindanao, pati na ang Mindanao apektado, Apektado ang Mindanao. Kasi diyan dumadaan sa Samarliti ang papuntang Mindanao Baylan. So apektado rin ang Mindanao, hindi lang yung Tacloban, So dahil nga madaling aprobahan yan, kaya yung napili nila na gamiting alibay para sa korupsyon. Tama yung sinasabi ni General Macanak, So, wala talaga itong gobyerno. Korupsyon, gantihan. Kahit magkadugo, wala silang pakialam. Dahil ang Marcos ngayon talaga sa totoo lang, sa akin palagay, ginagantihan ng sambayan ng Pilipino. So, yun yung nakita ko. Alamin natin yung relasyon ng dalawang Romualdez, yung Martin at saka Alfred, kung magkasundo. At isa pa, bakit nila utusan pa yung city mayor? Pwede naman gawin ng DPWH yun. Hindi ko makita ang panon. Ang logic na bakit utusan pa nila yung mayor? Para ipalabas na mayor ang may gawa. Ganon. Ang mayor ang nag-request para sirain ang Alfred Romualdez. Parang gano'n Andiyan naman yung DPWH National road yan National concern yan At yung DPWH ang gagawa niyan. May kalukuhan talaga Wala talaga itong bangag na administration. Walang patutunguhan. Okay. Yun lang. Maraming salamat. Good morning sa inyo lahat. I love you all.